Jangking Bote sa Dumules! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod din kaninyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Dumules News Roundup! Kapuso. Sa mga lugar nga mabuti atong Sibya o sa bisa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Dumules News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 22, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas pagtuki ang mga dagkong iso sa lokal, national ug international. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Patay di dayon ang usa ka 19 anyos nga lalaki samtang naangol ang usa niya ka angkas sa motorsiklo. Nasakmit sa hiniusang buy-bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit Cebu Provincial Office o sa Police or Philippine Drug Enforcement Agency PDEA-7 mga kapuso ang 7.6 milyones pesos nga balor sa gituhuang Cebu sa managlahi nga operasyon sa nagkalalaing barangay sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes kagahapon ug karong adlaw. Unang buy-bust operation gihimo mga pasado alas 5 sa hapon kagahapon sa may sityo Matabang sa barangay Sonog, lungsod sa San Francisco. Nadakpan sa mga operatiba si alias Renmar, 30 anyos, wani trabaho mga kapuso, o taga-barangay Santa Cruz sa maong lungsod. Samtang nakaikyas ang kauban ni ini, nga ginganlan og si Regan. Atol sa operasyon, nasakmit ang 505 gramos sa gituhuang Cebu nga nagkantidad tanan sa 3.4 milyones pesos. Matud pa nga kining si Renmar og ang iyang kauban nga si Regan nga nakaikyas mga major player sa illegal nga drugas, mga varsity player ni. Samtang padayon sab ang manhunt operation sa mga operatiba batok sa nakaikyas nga suspetsado. Dayon pagkalas 10 sa gabi sa samang adlaw, nahimo sab ang buy-bust operation sa mga operatiba diya sa may barangay Santa Cruz sa mong lungsod. Nadakpan sa mga otoridad si alias Roniel, 40 anyos, nagpuyo sa barangay Villa Hermosa, lungsod sa Tudela, o kining si alias John, 22 anyos nga taga-barangay San Isidro, lungsod sa San Francisco. Nakumpiskar sa mga otoridad ang 515 gramos sa gituhuan sab nga Cebu nga nagkantidad sa 3.5 milyones pesos. Samtang pasado alauna gani ng kadlawon sa sab ka buy-bust operation ang gihimo sa PDEA-7 o PDEO CPPO sa Sitio Baring, barangay San Isidro,
lungsod sa San Francisco, mga kapuso. Nadakpan nila ang duha ka mga high-value individuals nga sila alias Ricardo, 53 anyos, taga-barangay San Isidro, si alias J. Kurt, 20 anyos nga taga-barangay San Isidro Sab, lungsod sa San Francisco. Kasakmit sa mga dinakpan ang 100 grams sa githuang shabu nga mubalor sa kapin 700,000 pesos. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasakang kaso batok sa mga suspitsado. Super Tanky Bote sa Tubules! Sa pikasbahin, mga kapuso, formal na gilusad karong adlaw sa Department of Transportation DOTR, mga kapuso, ang relaunching sa Love Bus libreng sakay program dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 11 ka mga Love Bus ang nagsugod karon adlaw. Nagsugod og biyahe karong adlaw paingon sa Talisay City, Anjo World, Cebu City via SRP sa oras nga alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabi or alas 9 sa buntag og alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Subay ni ini mismong sila DOTR Secretary Vince Dizon ang nangulo sa maong relaunching, kauban sila Department of Budget and Management DBM Secretary Amena Pangandaman ug si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Hinumduman nga ang maong programa, revival program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa unang gilusad ni adtong 1970s sa Metro Manila, nga ang tumong mao ang magkahatag og libre, luwas ug convenient nga biyahe alang sa mga pasahero. Nasayran nga unang gilusad ang libreng sakay sa DOTR sa dakbayan sa Sugbo sa miaging buwan sa Hunyo, nga miabot sa usa ka gatos ka mga modern jeepney ang giapil sa maong programa. Super Tanky Bote sa Tubules! Tubules News Roundup! Okay, mga kapuso, kasuban na itong mga hisgutanan diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Nahon taning kaayuhan para sa tanan diri Cebu City. Hoy, kining libreng sakay ha nagsugod na ni karong adlaw, kining Love Bus. Yan ni manukad sa may SMC side, mga kapuso. Ya biyahe ani SMC side paingon sa Anjo World. Yes, may Mingla. Unya ang biyahe ni ini alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Unya mo balik ni alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Kada adlaw ni wa ni hunong. So pahimusli na ninyo, mga kapuso, kay dako-dako po mong matipid niya na 30 hangtod sa 50 pesos po biyang plite anang may bus, mga kapuso, no? Diyan sa may seaside, mga higala. So pahimusli na ninyo. Gamit kayo na labi na rush hour engineer. Magtapok po biya ng mga tao diyan sa kanya. Sa? Libre wifi. Wa kay kukakuan if na may wifi ning may bus. Mura. Kabantay kung naapod. Pero, ang importante, libre ang plite, no? Alam na ng wifi engineer, basta plite, libre. No? So good na. Karon, unya matod pa ni Secretary Vince Dizon, DOTR, Department of Transportation Secretary Vince Dizon, nataman siya hangtod mahuman ang terminus presidente. Siyaro. Na naman kuno'y budget, mga kapuso. Ya, next year, budgetan pag yun ni og 1.3 billion pesos. So mas budaghan pa na. Karon kay 11 pa man kabagabas. So basin mabutangan na ang SMCT o guman pa mga lugar, mga kapuso, or asa na mga daghang nga mga tao. Nagawas pa niya, nananapod may libreng sakay dito sa may Orhilio. No? Ako kay nagtabang sa itong mga kaigsuunan, sa itong mga estudyante. Nga makatipid mo sa biyahe, mga kapuso, kung daning gi-offer nga libreng sakay sa ito ang national government, mga higala. Bigas bahin, sa kapaabangan nga balay, dahil sa may sityo Makahilo, Barangay Consuelo, San Francisco, Isla sa Camotes, ang nasunog kagabi, ha? Matutpas ka bomberohan alas 8 kagabi, yan napaong ni alas 9 sa gabi. Sa investigasyon, ang maong balay gipanag-iya ni Eduardo. Yan matud pa nga dunay usa ka concerned citizen ni tawag nga nasunog ni. Padayon pa ang investigasyon sa kabomberohan. May labot sa hinungdan sa sunog, mga kapuso. Bikas bahin di usa ka 34 anyos nga lalaking snatcher. Nadakpan
human ginagan ang cellphone sa pasahero sa jeep nga launa ganinang kadlaw des may Bacalso Avenue. Barangay Basak Pardo Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon, ang biktima usa ni ka 34 anyos nga babae nga gisnatchan ni og cellphone samtang nagsakay og jeep. Unya nagtinabangay matud pa ang biktima uban sa driver sa jeep ug ang konduktor pagukod sa suspect hangtod nga nadakpan. Nabawi sab ang cellphone og cellphone sa biktima nga Android cellphone mga kapuso nagkantidad og 18,000 ka pesos mga higala. Ni makulata. Murag nakulatahan gini engineer. No? Nganing style nga nitabang og gukod ang driver sa jeep ug ang konduktor. Kini alaunas kadlaw daghan pa magina magtambay des may barangay Basak Pardo, daghan pa mang tao ding dapita. Alauna kadlaw na ni pero nanay tao diha dapita. Anong manikas mga tayo? Trabaho katagsakto kining idara engineer 34 anyos murag wa pa man ni maintenance. Sakto pa kinis kahimsog lawas ba? Engineer? Kaya pa kina mo narbaho, ay ngita lang gud tagsakto. Patas lang gud narbaho lang gud tagsakto gud. Patas na nga mo. Di kay sikay ba? Di kay manlamang ta. Ngawat ang cellphone. Ay baligya easy money. Ayaw mo ano eh. Dagang kayong bakanting trabaho. Diskarte lang ta. Pag binuotan ta, trabaho ra mo kita eventually. Dagang na kay success stories ana. Nga nagbinuotan lang, pugi. Trabaho og sakto hangtod nga nilambo gyud no sa ilahang kinabuhi mga kapuso. Ilain kini nganing style nga maglabnita ati pasangil. Sakit atong anak pagka para palit pagkaon. Agwanta sa uroy mo inyo ipakaon sa inyong pamilya kinawat. Ita. Anyway mga kapuso, tadi pa tamo ato sunahan, ato san Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Report. Super Radio. Dawat ang report mga kapuso, 16 ka mga barangay sa Central Visayas gideklara nga drug cleared. Super Decime, pasok! Niabot sa 16 ka mga barangay sa Central Visayas ang opisyal nga nadeklarar nga drug cleared human malampuson nga nipasar sa gimong pakisusi sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC nitong Agosto 18, 2025. Sa 16 ka mga barangay, unom niini gikan sa Cebu Province, 8 sa Bohol Province ug 2 sa Cebu City. Si PDEA 7 Regional Director ug ROCBDC Chairperson Joel Plaza mo'y nangulo sa deliberation activities nga gihimo sa usa sa mga hotel sa Cebu City ug ang Cebu Provincial Government may host niini. Ato sa kalihukan, ang mga punong barangay ubang representante ni paambit dini ilang sa ilang mga hagit apan apil na ang mga kalapusan sa komunidad sa pagpatuman sa Barangay Drug Clearing Program subay na sa DDB Regulation No. 4 Series of 2021. Ang mga representante sa barangay mitubag sab sa mga pangutana sa ROCBDC kung giunsa nila nga epektibo maimplementar ang ilang anti-illegal drug campaign ug mechanisms nga giplastar aron masustiner ang ilang mga programa. Aron ang barangay madeklarar nga drug cleared, ang critical requirement mao ang tanang individual nga na-validate nga nalambigit matud pa sa illegal drug activity sa komunidad kinahanglan ma-account og ang mga intervention programs sama sa community-based drug rehabilitation program alang sa tigamitan og illegal nga drogas efficiently ug effectively implemented. Ang Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak kinahanglan aktibo ug functional. Ubang committee members na asam sa kalihukan kinisama ni Celerino Magto Jr., Chief of the Local Government Monitoring and Evaluation Division sa DILG7 ug Committee Vice Chairperson Dr. Nilner Omo sa Department of Health ug Police Major Ray De Los Santos sa Police Regional Office 7. Sa kasamtangan sa 2,312 barangay sa rehiyon, 1,603 niini ang deklarar nga drug cleared ug 36 ang drug free barangays. Ang drug cleared ug
drug-free barangays mupaubos og annual validation process aron masiguro nga mamintinar nila ang ilahang status. Kini si Desiree Padilla sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. HRDO ipahimagno sa mga kawani sa Cebu City Hall nga likayan ang paggamit og illegal nga drugas. Super Alan, pasok! Di pahimong ng ISRDO sa mga kawani sa kamanan sa Dakbayan sa Subo nga likayan ngayon ang paggamit og gidali nga drugas. Ato na sa raning na sila kamanduan nga bisu sa botan sa kusab nga mupatuman na sa nasgutan nga surprise drug test kato mismo sa mga kawani sa siyudad sa Subo. Ato na sa raning pinasikan sa ordinansa sa Cebu City Government kuno galing adunay makita og matikdan nga tigabitan og gidali nga drugas subject ni confirmatory test elabina sa mga regular nga mga kawani apan katong mga casual nga GO hayan di kini makabalik sa serbisyo. Ang ordinansa sa Cebu City Government mapamtang og silot niadtong mga malapason tigabitan og drugas di matud pa sa HRDO nga mataktak sila sa serbisyo kuno galing di sila hatag og kayunan sa local chief executive. Ako sana mahayat sa Jamie Super Radio DYSS, dapat ito. Super Radio. 61 kabaga senior sa naga nakadawat og pinansyal nga insentibo. Super Gabriel, pasok! Niabot sa 61 ka mga senior citizens sa Dakbayan sa Naga ang midawat og tag 10,000 ka pesos isip financial nga insentibo gikan sa National Commission on Senior Citizens. Ang mga nakadawat mao kadtong ni tungtong na sa edad sa 80, 85, 90 anyos. Ang programa sa Republic Act 119282 o Expanded Centenarian Act. Gipahinumduman kadtong mga mupadong nga mutungtong sa nisgutang edad karong tuiga ang mahimo pa nga makapuduso sa ilahang mga aplikasyon aron makuha sab nila ang ilahang ayuda. Ang mga kwalipikado ang mudangop lang sa ilang buhatan sa Senior Citizens Affair aron sab kini ma-interview. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Andam na ang tanan alang sa medical ug surgical operation di as may balamban nga sugdan og mga adlaw. Super Lloyd, pasok! Andam na ang tanan alang sa ipaygayon nga medical o surgical operation sa Balamban ug mga adlaw sa Balamban Provincial Hospital. Og sumpanini, grabe sa ang mga suporta karon sa ubang mga opisyalis. Ang mga board members sila si Lawrence Lagon, Julius Corominas og si ako Bisaya Party List Representative Sani Lagon og Daphne Lagon nga moay ni angkon karon sa pagkaon og accommodation alang sa mga doktor o mga volunteers alang iniwaong dakong kalihukan nga medical surgical operations nga bato pa inabagan kini sa taga Ambro Perpetual Soccer Hospital, Cebu Vélez General Hospital, Visayas Med, Cebu Medical Society, Integrated Bar of the Philippines, Kaambag Clinic sa Vicente Soto, Cebu Provincial Hospital Balamban o mga lokal nga kagamhanan labi pa ang sa Balamban. Sa nasayran ang imuon nga mga kalihukan, medical consultation, check-up alang sa mga tiguang o sa mga bata nga diin ang maong check-up, mata, dunggan, ilong o tutunlan samtang sa minor surgery alang kini pagtangtang sa mga cyst o mga bugon-bugon o mga bukol-bukol. Sa major surgery operations alang kini sa Dunlap or hernia, thyroid, goiter o kini gitawag og ovary, fallopian tube o uterus. Nga ang maong kalihukan sumapa sa mga major surgery giklaro sa Kapitolyo nga katurang nakaagi sa screening o andam na alang sa admission. So kung why screening, why operation nga metabo. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Desiree Padilla, Super Alan Mahait, Super Gabriel Bunhok ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, terbagid dag-uma ganina engineer Ituma. Nasa atong pikas linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ana, maayong hapon. Yes, sir, may hapon sa Panativ Pinaw, makinig ang weather update. Sa kasamtangan, si Bagyong Isang naakini sa May Quirino Province and adun na kini maximum sustained winds nga maabot og 55 km per hour o gustiness nga maabot og 90 km per hour.
nagpabilin siya usa ka tropical depression or hinay nga bagyo and nagalihok pa west northwestward sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Sa kasamtangan nandun nag-iisa nga signal number 1 dito sa mga probinsya sa Northern Luzon. And wala kini direct effect diri sa Visayas apan kita makasinati sa epekto ning habagat or southwest monsoon. Maong karong gabi posible ta makasinati og taas sa chance sa mga pag-ulan o kini mga patak-patak nga mga pag-ulan or thunderstorms. And sa tuhangin og sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magapasulabi diri sa Central Visayas ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Diri Subo ang kadagatan na ay paghunas gini alas 5:34 motaob unyang alas 12 sa kadlawon ugma. And touch forecast para sa Metro Cebu para umadlaw nasa 25 to 31 degrees Celsius. Kaning adlaw ni mo salop alas 5:59 sa kapunon. Mo silang balik alas 5:35 sa kabuntagon. Og diri lang ko kutob kini si Ana Dumdum ikan diri sa Dios si Pag-asa Mactan. Maay. Salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Mama Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atuntulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa tayo matusunan Uan sa mga balita ikan sa kwerpos ng pulisan ug bisan asang suok sa katiligban. WS News Roundup. Mga kapuso, balik na rin sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kim Patindol Bote, mga kapuso. Doon na guro na problema atong live bag-o lang. Okay, dara. Okay ra day ay. Okay ra day, okay ra. Nara may kuan, dress platform morguba man ni. Eh ngayon nagid siguro na Elisa ng engineer. Anyway, mga kapuso, rito sa itong mga hisgotanan. Ngayon nahon taning Magalong versus Congress, mga kapuso. Si Baguio City Mayor Magalong, Benjamin Magalong, mga kapuso. Kailaman sa siguro man niya. Marag sikat-sikat ni Mayor, mga kapuso, kay katubian ning niingon nga willing siya mangulo sa investigation may labot aning corruption sa flood control projects. Yaw sa mga pinpoint gini ay isang kining Congress gan, mga kapuso. Ang kuan lang ani mga higala, usa sa mga ni-react iskining si Congressman Richard Gomez, mga higala. Marsalite ba si kuan? Ormoc Congressman Richard Gomez, mga kapuso, no? Ni-react ni si Richard Gomez, mga kapuso, sa tuyahang buhian nga statement. Ato lang basahon, no? Dara. Okay. Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ni-post ni siya sa iyahang social media, mga kapuso. Matod pang Gomez, nga ang kinikuno nga mayor, wa niya panganli, iyahang gimension mayor. Nagbuhat og mga akusasyon batok sa mga congressman. It doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruption at us congressmen. Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. But let's be honest, I don't think this is all about corruption. If this is about his own congressman
who happens to bring in more project for his district than he can for his city. Don't include all of us. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Matud pang Gomez, mga kapuso. Hay nako. No? Unahon taning issue sa flood control. Si Magalong ni-represent sa iyang galingon nga, Boss BBM, ako'y mo mangulo aning investigation sa flood control be. Okay, naasad tayo mga ideya. I don't know if unsaon niya. Naasad siya gipang mention mga kapuso nga sa Congress gyud, pero niingon pod siya nga naapo hinoy ubang congressman nga mga tarong. Karon pagkabuhian nga istorya, ni-react si Gomez mga igala, Congressman Gomez, nga fix your own city. Murag na soko. Pero wala sila mag-mention og ngan. Nindot ba ya ang intensyon ni Benjamin Magalong mga kapuso? No? Kung ikaw usa ka sa mga tarong nga congressman, dapat ka malipay ani oy. Di ba? Nganon di ka malipay. Nga to ang kontra anis ang corruption man. Nganong ato mang gidipinsahan ang mga posibleng nalambigit sa korupsyon? Di ba? Ang dungog sa Kongres ang ato ang gidipinsahan? Asa may mas bugat? Ang inyong dungog or ang issues korupsyon? Be, ato daw timbang-timbangon, be. No, naman ang gawas naman. Na, additional pa ang dimension ni Senator Ping Lacson nga ang funder makakuha og 20 to 25% sa budget sa usa ka proyekto. Asam di magikan ang budget? Asam di na magikan. So kontraha sa ding statement ni Senator Ping Lacson. No, di ba? Ato dapat mag-imo sa ning kontrahon ang kuan. No? Kay kamo man kaha ang gigikanan sa budget. Be. No, dapat malipay gani mo nga gitutukan ang korupsyon, atong pangitaon ang naaisala, atong silutan. Nganong ang reaksyon na to negative man kayo. Nga ang gusto ramang mahitabo ni Mayor Magalong, Baguio City Mayor Magalong, is pangitaon ang katong mga korap nga congressman. Mas ni-solidify pagid ang statement ani mga kapuso sa diyang nitingog si Senator Ping Lacson nga 20 to 25% ihatag sa naghatag sa budget. Asam din nagikan ang budget diay. Sa kung giingon, national, mangita dayon ang mga congressman kung asa itagak ang budget, di ba? Nya ihatag sa implementing agency. Di tataman. Padayon pang investigasyon. So, kung kamo mo'y mangita, kamo mo'y muhatag sa budget, mo may giingon ni Senator Ping, nga na 20 to 25%, so nagmatch ra ang statement ni Senator Ping Lacson o ni Mayor Magalong. Pero nganong ingana ato ang reaksyon? Nganong muram ta og masuko kung atong imbestigaran ang korupsyon? Di pa ba klaro sa inyo ang nahitabo karon gamayng uwan baha na? Dili pa ba klaro ang mga ghost project nga gipakita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga sir? Ang katong mga palpak nga ghost project or palpak nga flood control project nga imbes nga mosulbad sa baha, mas nibaha na hinoon. Wala na hibuong kung anong masuko man ta. Wala man nagiingon nga kamutanan. Pipila lang. Mura naman hinoon tag, ayaw lamilab din na kiwa milabot. Anto lang mo focus DPWH o sa kontraktor. Sa
akong giingon ang kontraktor di ko motoo. No? Ang usa ka tarong nga kontraktor negosyo niya iyang gitukod from scratch, gamay pa kaayo, gitukod nilambo. Di ko motoo nga maunay muunag offer. Di ko motoo. Gi-offeran na siya. Ala. Kay way negosyante nga gustong madaot ang iyang negosyo. Di ba, engineer? Dabi nagtarong ka, no niya gusto lang kang mukita, mudako imong business. So, muapil kag bidding. Ya, diha naman na. Offeran din ka. Ako ihatag ni mo, pila may ato, ana. Ala. Ana, gina. Karon nakafocus pa lang sa ta sa kontraktor, gipangita pa man. Kontraktor, focus pas DPWH. Okay, diha pa man. Eventually, no, atong palabyan siguro usa or duha ka semana, pasanali mo suka aning kontraktor, maapil man gyud mo ba? Ala. Ang tighatag sa budget. Parang mo, sige tag-post ba sa mga kontraktor? Kamo, kung na mo inheboan, suka na mo diha. Ala. Ewan na, kang. Nanay idea si Senator Ping Lacson. Ambot, if kanus anak niya iyagyag, iyar pa man tong gipang mention. No? Pero ang klaro ato, 20 to 25% gikan sa funder or ang naghatag sa budget. TP, implementing agency ra na. So asa man gyud magikan ang budget? Lines case ako, no? Lines case ato, engineer. Lines case imo. Di man ta mga igor man ta nagbasa direk mga balita. Anyway, mga kapuso, ito sa nipalutso na gato. Super John Kim Bote, Double S News Roundup. Okay. So, ay tagbasa o comments sa social media, mga kapuso. Noela Marie Salapi, PM Sir John Kim, shout out, there is my barangay Barahaw, Bye-Bye City, Philippines, salamat. Sir John, musuka na sila kung mahubog. Hubog na. Mas mayo po. Bosbel kaya na ba solo, one ananingog sila. Kabahin sa flood control project, maayong ipakong ayaw sa sir. Basta ato lang padaganon yun ang investigation kay naamantay saktong proseso. Naamantay due process, mga kapuso. Munaga kung kinsi gustong mutabang sa investigasyon kay buhis man ni nato. Mura gina ko ang punto ato ning buhis. No, buhis na nato. Pila na ka trilyon? Tanan, hinoon. Na may tanan nga tarong. No, am sa mag-ingon nga na tanan sila bati. Am giuban nga makatabang. No, pero wala gisugda na og pakita, no? Gipakita na ni BBM asa mga ghost project. Ani mga nisumbong nga mga kuan si tawag na mga low quality palpak ka flood control nga imbis nga makatabang mas ni samot ni hinuon ang baha. Nagana kay mga expose nga gipakita ang presidente, mga kapuso, na naganitoy na floating official sa kanang DPWH dito sa Kauluhan. So good na. Ato lang padaganon paabuton lang tani, pero kanang musaway sa tinguha nga makita kung kinsa ang mga korap, pero di sa ko in favor ni ana. So kaya nga to Agosto mahibawanan kinsa. Di na to babagan. Boss Dennis Cabrera may pagpaminaw. Ruby Pahoy Cabuenas. Unsaon ka nila mga naghatag og budget kung dili maayo mauna ila pamaagi, nanugal na ang dinaog-daog sa Prejan. Sugal gyud, no? Sugal gyud nga na pod. Pero sa po ni usahay sa napoy kuan gyud ang kontraktor ani. No? Pero kung padayon gyud silang piiton, I think naagi musuka, naagi mutugan. Ya boss Billing Kahis, Felix Alcontin nga no nag-guilt man siya. Wasa ko mag-ingon na boss Felix, pero na hibong lang construction ba nganong atong questionon. No, di ba makaduda? Ako nga wala lang, ha?
Ganong ingana ang reaksyon. Diba? Kaya ang tinguha raman is for the truth. Huwag siya mo mention ngan. Socorro Rio, may pagpaminaw, Ma'am Mercila Ronilla, Matilos Evelyn. Si Randy Santisas, mga kapuso, Glenn Idosil, maayong hapon, may gabi Boss Glenn. Tanaw ko rin may uslob. Sibu kusog kayong hangin rin uslob. Pertigong dag-uma karong adlaw, Boss Glenn. Kamot, asa kaning uwan karon. Uy, si Ma'am Divine Palmores, lahirang energy basta Friday. Lahir ba ang energy sa Friday, engineer? Ana gina, basta Piernes na. Manggawas na ng mga hata-hata. Hata-hata siya, kulapo. Sa Piernes, manggawas na. Telma Cabusas. Ito'y si Ma'am Rowena Capistrano, may pagpaminaw, miswang. Si Sonia Bilagantol, si Jumenes Cruz na Guid Bernante, Arvin Habas, Subang Dako, Mandawi City, mga kapuso. Jumenes Cruz, si Romulo Honorides, mga kapuso na minaw sa Carabaga Oras. Anyway, ay si Boss Eugenio Tagsip. Hindi ko kalimot, Bossing. Unya si Monter Jojo Liguis sa Leyte, mga kapuso. May pagpaminaw ninyo diha. Si Boss Julius Eco, akong idol sa Dias Leyte. Anyway, mga kapuso, wala kitigong oras din sa tuang tulumanon sa Double S News Round. Nagyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahangin. Super John Kim, patindol bote ang tangyang 24 oras, musunod na. Mayong gabi, mga kapuso, dagang salamat, mga kapuso. Dapat totoo. Double S News Roundup.